Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli, magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay na Torah portion ngayong araw ng Sabat, kung saan lahat tayo ay nagpapahinga habang nakikinig at pinag-aaralan ang Torah ng ating Panginoon. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa kanyang kapahingahan. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. At ganoon din po sa Hebrew chapter 4 verse 9 to 10. So there is a special rest sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. So remember, always kasama natin Panginoon sa araw ng Sabat. Hindi sa iba't ibang araw, kundi pinaka-special po ang araw ng Sabat. Ako po inyong lingkod si Sir Debbie Ferrero with Brother Richard Susan sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ang ating pong Torah portion ngayon ay ika-17 pagbasa mula sa Torah na may pamagat na Yitro o sa English, Jethro. Ito po yung literal Hebrew behind the name Jethro. Ang title nito ay mababasa sa unang verse ng Exodus chapter 18, verse 1. Kung saan si Jethro na isang pari ng Midian na father-in-law ay nalaman niya ang tungkol sa mga kamangahamahang ginawa ni Moses sa Ehipto, kaya't pumasyal siya at upang makibalita. At alamin natin ang mga pangyayari dito, anong klaseng biyenan si Jethro. Lahat siguro marami tayong nakikinig ngayon ng mga biyenan. Tingnan natin kung anong klaseng biyenan ang biyenan ni Moses. Also, kilalanin din natin iba't pang mga characters na nandito na i-describe sa atin ni Brother Richard. Ang portion na to ay nagpapahayag ng istorya o kapahayagan ng visit ni Jethro sa kampo ng Israel at also kung saan dito din binigay ng Panginoon sa portion na ito yung kanyang Ten Commandments at kung saan inaanyayahan niya ang lahat ng tao na magkaroon ng special covenant relationship with Him. So, tingnan din natin, pareho din ba ito nung famous na pagkakaroon ng relationship sa Panginoon ba sa pamamagitan lang ng pagtanggap sa Kanya, pag-accept sa ating puso? Tingnan natin ihambing natin kung paano magkakaroon ng tunay na relasyon ang isang tao sa Panginoon sa pamamagitan po ng Torah portion natin ngayon. So, bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Brother Richard. Okay, tayo po ay panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ang inyong Parsha Yitro, na kung saan ay pag-aaralan namin ang Exodus chapter 18 verse 1 hanggang Exodus chapter 20 verse 23. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maihayag ng ayon sa inyong kalooban, at ito ay patatili sa mga pusong uhaw at nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay magbunga ang inyong salita sa puso namin, sa buhay namin, na ito ay maging mayabong at maging matatag para makapagbigay kami ng kapapurihan sa inyo, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So dito sa parsya na to ay si Jethro o Yitro sa Hebrew, na siya ay father-in-law ni Moses.
Ang Jethro is more of a title actually. Titulo siya. Ang tunay na pangalan ng ng father-in-law ni Moses ay Ruel, Mm. meaning friend of God, no? Yan, Ngayon yan. yung Yitro is parang title ng priest, no? Mm. Ang nangyari, anong ah, nung pumunta si Moses sa sa Egypt, hindi niya sinama yung pamilya niya kasi siyempre magkakabakbakan doon eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So, Mm. nung nung nalaman na ng father-in-law ni Moses na nasa Sinai na sila, ay dinalaw na siya. Dala-dala yung dalawang anak ni Moses, pati yung kanyang misis na si Zipporah. Ngayon, nung nakita ni Moses ang kanyang father-in-law ay dali-dali siyang pumunta. No? Sinalubong niya ng talagang masaya siya. No, ito yung kasi maraming mga magbiyenan, ano, mag-in-laws na hindi magkasundo, no? Na medyo may away. Ano? Pero si Moses ay iba. Very submissive siya, kahit siya ay leader ng ilang milyong tao. Si Jethro ay priest sa Midian pero maliit lang yung kanyang community, no? Most likely within immediate families lang. Samantalang si Moses may million siya, around 3 to 4 million people, no? Tapos nung sinalubong niya ay binanggit niya na kung ano yung mga ginawa ng Panginoon at talaga excited siya na malaman. Ngayon, ang reaksyon ni Ruel, ni Jethro, ay ngayon talagang nakakasiguro na ako na ang Panginoon ng Israel ang totoong Panginoon, ano. Dito unang-una, no, yung mga we have to understand itong mga certain things dito. Um, Kadalasan kasi um, kapag ka parang ibang ano no, ibang I would say congregation o ibang denomination, sabihin na lang natin ano. Minsan parang negative tayo eh. Hindi ko sila kaparehas. Hindi tayo parehas, hindi tayo level, iba ka, iba ako, ibang ano. To some degree, I would say um, may point, pero dito makikita na si Jethro ay obviously ibang grupo. Pero hindi necessarily na demonyo ang wino-worship niya. Ganun, ano? Mm. Hindi devil, ano? Kasi makikita natin na um, kasama ni Moses na nag-offer sila ng sacrifice sa Panginoon, ano? At si Jethro ay kasama. May instruction sa Torah na hindi mo pwedeng ipalapitin ang isang unclean person, no? Hindi mo pwedeng isama sa congregation ng isang kalaban. Mm. Um, si Moses, nakasama niya si Jethro for 40 years. Kilala niya si Jethro. Alam niya ang ugali, ang ginagawa, ang lahat ng ano. Mm. Alam niya kung clean or unclean. So definitely clean kasi otherwise hindi siya Mm. yayapos, hindi siya ah, ah, makikihalubilo kasi bawal 'yon. Ano. Lalo si Moses pa na acting like almost like uh, in this time kasi hindi pa na-appoint si Aaron as high priest, siya pa ang nag-act as a high priest technically. Mm. Saka kahit na naging high priest na si Aaron, intermediary pa rin siya between the high priest and God. Yun na, mas mataas pa rin siya sa high priest. Ano? Mm. Um, so, may mga certain things na ginawa sila, nag-break bread sila, meaning may fellowship sila in the presence of the Most High. No? Ang lesson dito, hindi automatic na ang isang hindi natin kasama
ay automatic na kalaban. Not Mm. necessarily, no? Or unbeliever. Oo, na unbeliever na kagad yun, ano? Kapag sila ay gumagawa ng Torah, sila ay to some degree yung ay I would say malinis sa Torah, no? Not necessarily na ginagawa nila lahat ng ginagawa natin, pero yung mga basic na, that will make you Practices niya. practices, ano, yung mga how to deal with people, yung mga precepts and ordinances ng morality, ano, ay ginagawa. Then bibigyan mo rin ng leeway, no? Bibigyan mo ng certain um, I would say parang not necessarily benefit of a doubt, kundi more on acceptance prior Acceptance. to rejection. I-reject natin kapag obvious na nakikita natin na kalaban, no? Kahit sa Torah, yung word na stranger, ay it could be a stranger na kalaban, or stranger na o kakampi, yung kaano mo, Mm. yung kumbaga Kaisa. good stranger yon, ano, good person, parang good neighbor, ganun, ano. Ngayon yung nekar o nekar is enemy yon, yung gusto kang i-destroy, gusto kang imbis na makikipag-fellowship ka pero gusto kang i-convert sa kanya. The other Mm. way, no? Or kinontra na lahat ng sinasabi mo, lahat ng belief system mo. Ay, wag yung ganon. Ibang usapan yon. At this time, hindi kinumbinsi ni Jethro, oy, maging ano ka sa akin, sa amin, no? Hindi, kundi siya yung gumanon. Siya ang pumunta sa God of Israel, no? So, in this case, makikita natin na Jethro is considered as a righteous man. One, is kilala siya ni Moses. Two, hindi siya papupuntahin ni Moses sa presence of God if Jethro is unclean. Mm. Bawal yun, no? Um, so, anyways, ano ba At isa pa, background? Brad, Uh, alam niyang yung yung Panginoon niya ay Panginoon ni Moses kasi Yan, no? nakita Pareho. niya yung nalaman niya, balitaan niya yung mga Uh, kamangamang uh, ginawa ng Panginoon sa uh, Egypt. Yan, no? So, saka in-acknowledge niya. So, ang point dito, kilala siya ni Moses na hindi siya idol worshiper. Hindi idol Yeah. worshiper si Jethro, no? Um, Ngayon, sino ba ito si Jethro? Sino ba ito si Ruel? Um, Wala tayong masyadong information sa Book of Genesis, pero sa mga ancient texts meron, no? Like the Book of Jasher, ando doon siya sa Book of Jasher. Merong dalawang supposedly advisors, ang Pharaoh, nung time na pinapatay ang mga baby panahon ni Moses, no? Ngayon, itong merong tatlong prominent na advisor ang Pharaoh. Yung isa, si Balaam, na naging kalaban ni Moses yan. Mm. Tapos si Ruel at si Job. Kaya yung Book of Job, most likely sila yon, no? Kasi during that time, ito yung period nila, eh. Sa makikita natin si Job, kung yung mga nakakapakinig sa atin ay nakapakinig din ng message ko nung kasi pinag-aaralan natin ang buong Bible. One Bible book per Shabbat. So, nung diniscuss ko yung Book of Job, binanggit ko sino si Job based on the Book of Jasher, no? So, dalawa yan silang advisor na kinalaban si Balaam kasi ang advice ni Balaam ay patayin yung mga baby boy ng mga Israelites, no? Tapos ibuhayin lang yung mga babae para ano sila, mapangasawa sila ng mga Egyptian. So mawala na yung lahi ng mga Hudyo, no? Kaya una hinire nila yung yung mga nagpapaanak, mga midwives, pero hindi pumayag yung mga midwives na patayin yung mga baby. So kaya ang ginawa nila, nilunod na lang nila sa Nile River
At si Moses naman ay nakaligtas dahil ginawan siya ng nanay niya ng parang basket, no? Tapos nakita siya ng princess ng anak ni Pharaoh na inadapt naman siya, no? So, yan yung istorya niya. Ngayon nung hindi makumbinsi ni Ruel tsaka ni Job ang Pharaoh, nag-resign sila. Nag-uwian na lang sila. Kanya-kanya na lang sila, KKB, kanya-kanyang bahay. Umuwi na. Ito na ngayon si Ruel, si Jethro. Ngayon si Job naman may sarili rin siyang book na alam natin kung ano nangyari sa kanya. Mm. So, anyways, um, so dito no nakita natin na nag-fellowship sila and then eventually sinabi ni Moses lahat ng nangyari. Ang isa pang maganda rito, isang lesson dito ay yung reunification ng family. Kahit nagsiserve tayo or nag-overseas tayo, whatever it is, dinala ni Jethro ang pamilya ni Moses para magkakasama. Yun yung tinatawag na family reunification. Kasi napaka-importante na magkakasama ang pamilya. Kahit saan. Kung saan man ang magulang, saan ang tatay, dapat ando doon yung pamilya. Mahiwalay man saglit, saglit lang, pero hindi permanente. Dapat as soon as possible, magkasama. So, it's a sad thing na maraming mga anak na lumalaki na kulang ang magulang or walang magulang at dahil nga sa nasa abroad, ang nangyayari ay hindi nagiging magkakilala, nagkakaroon ng conflict, maski nagkasama na later on after decades, hindi pa rin iba ang nawala, no? Again, may mga exceptions, hindi ko naman inuusgahan, ano? Kasi situation by situation yan. Pero ang lesson na makikita natin dito, the sooner na magkasama ang pamilya, the better. No? Yan ang lesson, isang lesson dito. So another thing na makikita natin dito ay pinakita ni Moses kung anong ginagawa niya sa father-in-law niya. Wala naman siyang tinatago. Mm. So nakita ng father-in-law niya na maraming pila. Maraming pila nito. So nakipila rin siguro siya. Ano bang pila rito? Libre pagkain. Ano, no? Yung pala, ginajudge niya yung mga tao. So pupunta sa kanya, Yung may ah, mga problema, mga problema, nagkakagulo sila ron, wala pa mga judges. yung nagkakasundo, So, yun. oo, may hindi magandang ano. Milyon yun, haba. So, mabilis na, kahit gaano ka kabilis, kung mag-isa ka lang, talagang hindi kakayanin. So, tinanong ngayon. So, si Jethro, it's another way, tandaan po natin, 3,500 years ago pa ito. Pero yung management skills at ang advice is very applicable hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Lalo ngayon actually. So, una, hindi nag-advise kagad si Jethro. Tinanong muna, ano bang ginagawa mo? Magtanong ka muna bago ka magbigay ng Ako ka mag-advise. unsolicited advice, ano? So ang ginawa niya, anong ginagawa mo? Tinanong niya. Ay, ito kasi dinadala sa akin yung mga kaso ng mga tao. Ako nagja-judge sa kanila kasi hindi nila alam yung law. So kailangan Oo, i-judge ko Tora. sila para yung Torah. So ganon. Sabi niya, anong ginagawa mo hindi maganda yan? Sabi niya. Eh, ma, pupundi ka, Mabu-burn out siya. burn out ka, Burn tapos out. yung mga tao mafu-frustrate kasi ang haba ng pila tapos wala na Mm. naman, walang nangyari. So, sabi niya, mag-appoint ka ng mga tao na kung saan ay mayroong leader ng 1,000, leader ng 500, Mm. leader ng 100, leader ng 50, saka leader ng 10. So, Tapos alam ang Tora. na may mga certain criteria. Mm. Unang-una dapat kasama nyo. Hindi pwedeng outsider. Mm. Tapos dapat kilala siya sa community na reputable. Na yung may hindi naman yung tipong na-appoint lang siya dahil malakas siya. Maraming Oo. ganyan, Sister Deb eh. Hindi Oo. talaga worthy sa appointment. Kahit hindi Pero, ah, hindi pasok sa requirement oh, pero pero dahil malakas, nakaka oh, nakakapasok. makapasok. Oo. Tapos kurap pa. So, yun ang masaya ron. Ano? So, anyways, Di pa ah, marunong mag-manage. kailangan, kailangan ano siya eh. Kailangan reputable ang karakter niya. Tapos alam niya yung Torah.
Kasi Mm. paano ka makakapag-judge kung hindi mo alam ang Torah? I Ito, think, Brad, ito yung paraan kung saan dito kinuha yung way of government, yeah, management, and yeah, government. Ang gobyerno natin ay may kapareho nito na parang, I think, inadapt din. yeah, yung Kaya judicial, maayos ang gobyerno because of this system. yeah, more on judicial system actually ang Yeah, judicial kagaya, system. yung judicial. Kasi doon kailangan alam mo ang law, o in their case yung Torah, kaya yung mga abogado, mga nasa judicial system, Yeah, nag-aaral that's sila right. ganun. Tapos kailangan reputable character. Yung reputation nila is beyond reproach. Tapos Mm, dapat within Filipino citizen sila or nasa community sila, kilala sila doon sa bayan yes. nila. Same Tapos, din, Brad, sa uh, sistema ng barangay. mm, Pinakamaliit na pag-manage ng isang community. mhm, Barangay, then munisipyo, then oo, province, oo, and then usually pag may mga kaso, di ba, oo, dinadaan muna sa barangay bago oo. tumaas pag Yeah. hindi na set Oo. na ayos. Ang tawag doon ano muna 'yon, parang merong ano muna yung i mag-usap muna, mag-ano muna yung Arbitration, arbitration muna arbitrary. ng third party. Ganun ano. So, 'yun ang ginagawa Same. ng ano um um 'yun ang ginagawa ng sa dito sa advice na 'to, no. Saka makikita natin maski sa Matthew 18 ganyan din, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi doon sa Matthew Mm, 18, sabi ni Yeshua, kapag ka na-offend ka ng iyong brother, ng iyong kapatiran, ano, puntahan mo muna in private. Usap muna kayo. usap muna sila. Pag-usapan mo niyo muna. Sabihin mo sa kanya. Ngayon, kapag nag-sorry siya, naintindihan niya yung ginawa niya, di ayos na, solved na. Kapag hindi siya ni-recognize, matapang pa siya, mali na nga siya, matapang pa, magdadala ka ngayon ng two witnesses, yung two elders. Normally, two witnesses are two elders. Para sila yung third party na mag-judge, no? Pag hindi pa rin nakinig doon sa witness na yon, dadalhin mo na sa congregation, meaning assembly of many. Ganun na yan eh. Assembly of the people. Pag hindi pa rin nakinig, itsapuero mo na. Parang outside that na siya. Yun yung Matthew 18, no? Um, Ngayon, ang advice naman ni Jethro is similar, pero ito naman hindi it's between parang judging two people or two parties or multiple parties, ano. So merong leader of 1,000, may leader of 500, may leader of 100, may leader of 50, may leader ng 10. So yung 10, yun yung pinaka-basic, no? Yun yung minyan na tinatawag, ano. Group of 10 or 10 families, may isang leader doon. So parang barangay. May 10 pamilya, parang may 10 tao, hindi 10 tao yun, hindi 10 pamilya yun. Minsan ang pamilya, hindi lang naman nanay, tatay, mga anak eh. Minsan may magulang pa yon, di ba? Father-in-law, mother-in-law. So marami-rami rin. So Mm, tapos 10 na ganon. Okay, so ngayon, out of that, kapag hindi na-resolve nung leader na yon, iakyat sa 50. Merong parang higher court. Tapos kapag hindi pa rin na-resolve doon sa 100. Pag hindi pa rin na-resolve doon sa 1,000. Leader of 1,000. Pag hindi pa rin na-resolve, kay Moses na. Pag hindi pa rin na-resolve ni Moses, sa Panginoon na, dadala na ni Moses sa Panginoon. May mga certain instances na hindi alam ni Moses kung anong gagawin niya. Katulad nung yung daughters of Jehoshaphat, ah, na yung wala ng lalaki, namatay tatay, wala na yung mga puro babae na lang, anong gagawin? Walang mana. So, mm, nag-effort din naman yung tatay. So, kaya nangyari, may mana na ang babae during the time, no? Um, so, yon hindi rin alam ni Moses kung anong gagawin niya. Umakyat yun hanggang from 10 to 50 to 100 to 500 to 1,000 to Moses. Hindi na rin kinaya ni Moses. Inakyat na niya sa Panginoon. Ang Panginoon nagsabi, bigyan mo mm, ng mana yan. So may mga certain things na ganon. Another instance, yung violator ng Shabbat. May nagkita, may nag-away. Hindi. May nagkita, tapos nakita siya, hindi alam gagawin ng 10.
Kakilala ko to, kaibigan ko to, anong gagawin ko rito, di ba? Baka mag-anak ko pa to. Dinala niya sa 50, pagdating ng 15, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko rito. Punta siya sa 100, ay hindi ko rin alam gagawin. 500, 1,000, punta kay Moses. Pagdating kay Moses, dinala niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ilabas mo yan, batuhin niyo yan para matuto, para matakot yung mga tao na i-honor ang Shabbat. Nangyari ulit ito nung may nag-away yung isang half Israelite na half Egyptian, tapos yung isang pure Israelite. Ang away nila, dinamay ang Panginoon, kinurse niya ang Panginoon. So, narinig yon. Anong gagawin natin dito? Hindi pwede ito. So, inelevate din yon hanggang sa ano bang pwede natin gawin. Sabi ng Panginoon, patayin niya yan. So, hindi pwedeng i-curse ang Panginoon. So, yun ano. Yun ang mga ganong sistema. Yung iba, nakakayanan na nila. Kaya hindi na natin nabasa kasi alam na nila yun eh. Nababasa na lang natin yung kaso pag dumating kay Moses. Halimbawa, katulad Mm. ng may na-beat up, tapos nakunan yung na-beat up, anong gagawin natin dito? Or may bond servant, sinapak, naputulan ng Oo. ng Kamay. ipin, o naputulan o Ipin. na black ayan, anong Nabungi. gagawin? Nabungi. Oo, nabungian. So, anong gagawin? Ayun. So, dapat i-release Same niya. din yung sa anak na sinaktan yung magulang. Yan din yun. Oo. Naalala ko yun. Oo. So, or yung tamad na anak na lasenggo pa. Tapos ayaw Kasi magtrabaho. Tapos tamad ay perwisyo. Yun. pabigat. Oo. Ayun. Pasaway pa. O pasaway pa. So, may mga certain things na inaano na, ginajudge na nila, hindi na nakakarating kay Moses. Minsan naman nakakarating kay Moses. Minsan hindi na rin alam ni Moses gagawin. Pinadala niya sa Panginoon. So, yun yung sequence ng ano. So, ganun. Pero ang number one dito ay dapat reputable. No? Tsaka alam mo yung law. Ngayon, ganito, no? Ang marami mga believers na they carry on the promise na, oh, we will judge the angels. Okay? Tayo yung mga magiging judge ng ano, di ba? Or magiging kings and priests. Ang kings and priests, mga kapatid, mga kaibigan, may certain functionality sila na gagawin that includes judging people, especially sa Millennial Kingdom, Yeah. no? Kasi sa Millennial Kingdom, may mga taong mortal pa. Hindi lahat sila resurrected. Hindi pa ito new heavens and new earth. Tapos, hindi, Oo. walang alam sa Torah. Oo. So, Oo. ngayon, yung mga na-resurrect, part ng first resurrection after the great tribulation, ano, may mga maiiwan pa na tao, dadami ulit 'yon. So, ang mga nag-resurrect will act as priests, kings and priests of God. Sinabi yan sa Revelation 3, sinabi yan sa ibang scripture, sinabi rin yan even sa Torah, even sa Ezekiel na mention yan, no? So, paano ka makakapag-judge kung wala kang alam sa Torah? Hindi mo sila pwedeng i-judge sa sorry, pero yung epistles ni Paul. It's not like that, no? So, or actually, okay pa nga yung epistles ni Paul. Ang problema, yung interpretation nila sa epistles ni Paul. Yun ang problema, doon nagkakamali eh. Kasi wala nang law eh. Paano, anong mode of judgment mo based on what, di ba? So, yun ang ano ron, very clear na it's a Torah-based judgment, no? Kaya dito pa lang, aralin na natin, i-practice natin para Mm. pagdating ng araw, ay pagbangon nating muli, alam natin kung anong gagawin natin, no? So, um, yun, ano? So, nakapili sila ng mga leaders, naging mas madali-dali ang buhay ni Moses, no? Ito yung tinatawag na management by delegation. Kasi ang Bible, ang problema sa mga ibang tao, not all, ay ang tingin nila sa Bible ay religious book lang, ano? At pagka binasa mo to, parang kang may halo, santo ka na, parang gano'n, ano? Um, Actually, it's beyond that, ano?
Ito ay instructional, ito ay book of management, ito ay book of finance, um, health book, moral book, lahat ito eh. May science book pa nga rito eh. Kompleto ito eh. Investment book, marami ito eh. Yung book of law, definitely about the yung mga instructions about the precepts and ordinances. Oo, Um, tungkol din sa Life, pag-aasawa, tungkol sa love. yan, may love story, may Mga mga lessons. definition, ano ba totoong, ano ba to ay meaning ng love? Yan, oh. Sa ibang-iba sa pagkakaunawa ng mga tao ngayon. Yan. Oh. So, kaya nga ano inaaral natin ang Torah, inaaral natin ang Tanakh, ang Bible ano. Kaya ini-invite ko ang lahat na makapakinig ng message sa Light of Messiah Ministries Canada every Shabbat, one book of the Bible per Shabbat. So itong darating na bukas na Shabbat, Book of Ecclesiastes ang pag-uusapan. No? So anyways, so by delegation, pag nag-delegate ka ng trabaho mo, it only shows that you trust people. So may tiwala ka, na i-empower mo sila. Pero dapat i-empower mo yung tamang tao. Kapag in-empower mo ang masamang tao, malaking problema. At yan ang nagiging problema ngayon sa gobyerno. Maraming na-empower na hindi karapat-dapat. So, ultimately, ang leader ang responsable diyan. Kasi alter ego mo sila eh. Kung ikaw nag-appoint, liable ka sa ginagawa nila. So, kaya dapat careful ano. So ganun din sa ministry, sa trabaho, sa buhay, no. Pag binigyan natin ng certain certain uh, parang responsibility ang mga tao, dapat kilala natin sila. So, na-empower, na-encourage sila. Tapos nakapagpahinga rin si Moses. Nabawasan ng konti yung kanyang load, no? So saka mas mabilis ang communication. Mas natuwa ang mga tao kasi may mga pupuntahan na sila na iba Tapos alam nilang may Napadali level, na, mas may malapit, proseso, malapit. yung Hindi na sila pupunta sa malayo. lalayo ng ganun pag-alayo-layo, tapos dulo ng pila, tapos tapos na. Very Saka broad yung requirement sa sa bawat leader ng grupo. o masyadong mataas ang Yung requirement, kailangan alam niya yung Torah. yung Kasi paano Torah siya number one talaga. maghuhusga kung di, Oh, gagamitin niya sa paghuhusga yung oh. mismong Torah. Alam niya yung Torah at ginagawa niya dapat. Yes. Tapos, Kaya nga di ba reputable may sinabi na filled by the Spirit? yan, oh. Puspos ng banal na Espiritu. Kasi ang ginawa nung pumili na ng ganon, nagbigay ang Panginoon ng portion ng spirit ni Moses, binigay din doon sa mga ano. Hindi lang ito doon sa 70 elders, kundi pati rin sa mga ibang mga judges, no? So, yun, nagkaroon ng easement ng konti. Dahil sa obedience nila, ang Panginoon is now ready na makipag-meet sa kanila, no? On the appointed time. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moses, imi-meet ko kayo on the day of the Shabbat, 3 days from now. So, makikita natin na nakikipag-usap lang ang Panginoon sa mga tao on His appointed time. Shabbat, and this time Pentecost, and mga feast, no? So doon lang siya nakikipag-usap. Hindi siya random na nakikipag-usap na parang anytime, anywhere, anyhow. Hindi ganoon, ano? Ah, ang Panginoon ay very orderly siya. Mapipredict mo kung anong gusto niya kasi sinabi na nga niya kung anong gusto niya eh. Hindi siya yung hindi katulad ng ibang mga gods ano na hindi mo alam paano mo i-appease eh. Yun yung ano hindi na nagta-trial and error baka magalit eh.
Pero ang Panginoon, sinabi na niya kagad kung anong gusto niya. So hindi na tayo kailangan mag-experiment na baka itong gusto ng Panginoon o ito gusto kaya niya ito. Hindi ganoon, ano? Kasi sinabi na niya kung anong gusto niya nasa Torah na. Yes, So, naihayag na sa turon. saka dito may connection yung cleanliness ng physical cleanliness sa pananamit at sa body yung sabi niya magmikbi kayo, maligo kayo, maghugas kayo. Tapos magpalit kayo ng damit, clean clothes. Paghaharap sa Panginoon. Hindi po pwede yung ah, hindi ka pa nag-toothbrush pray ka na di ba? Tapos okay lang kung lumpo ka or ano or talagang Or sobrang nasa, takot mo halimbawa, hindi ka napadpad ka sa bundok, o, wala o, kang pero resources, ayusin mo muna ang sarili mo. No? Kasi except, imimit natin ang Panginoon yan ano hindi naman pero ordinaryo. iba din yan din, Brad, yung ano, yung immediate needs na bigla tayong, dahil sa sobrang pangangailangan, bigla Iba naman tayong yon. Like ano. namimilipit ka sa sakit. Ito yung, Iba naman yung yon. sinasabi mo ay yung talagang parang kapag meron kang appointment sa Yung Panginoon, kagaya ng Sabat, yung appointment natin sa kasi Panginoon. maski ako noon, Sister Deb, pray ka, nakahiga ka, ano. Hindi ganon. Ano, dapat Eh, umaga, halimbawa sa umaga, magmumug muna, mag-toothbrush. Yun ang personal opinion ko. Kasi hindi yes. natin, ah, hindi, ay, sa It's puso lang naman nakatingin ng Panginoon. Hindi. cleanliness, it's a way of respect also. Yeah, exactly. Saka, Sabi nga, yours, no? godliness, sabi nga, ano yun, yung cleanliness is godliness. Is next to godliness. Next to godliness. So, yun, ano, part of ng respect yan sa Panginoon. Ang malinis ka, maayos ka. So, Nakikita din natin to kung paano humarap ang mga pari ng Israelita yeah, bago humarap sila sa altar. Panginoon yan. Kailangan malinis na malinis sila. So, Oo, it's a good example also. oo. So, ang ano diyan, ang suggestion, mag-ayos ka muna. Ah, Talagang dapat malinis ka. When you appear before the Lord, dapat malinis ka. Wag kang unclean physically and most especially spiritually, no? So, yun ano. So, nung dumating na, narinig nila yung boses ng Panginoon. Narinig Mm. nila yung ini-stipulate yung Ten Commandments dito, no? So, kaya lahat ng Israelites that time, narinig nila ang boses ng Panginoon. Hindi lang si Moses. Hindi lang, kasi para walang, ano na, sinabi lang sa'yo, tapos kung ano lang sinasabi mo na sinabi ng Panginoon, maniniwala na kami. Hindi. Lahat nakapakinig, lahat witnesses sila eh. Maliban pa pero si Moses lang yung nakakita na sinusulat yung Ten Commandments. Maliban sa may verbal na narinig ng lahat, sinulat pa eh. Sinulat sa bato. Mm. Pag sinulat sa bato, hindi na mabubura yan. Hindi Kumbaga. mo, oo, hindi na Kaya nga ano pag Saka sinabi, isa pa, may research din na ito scientific research na madali ma-retain ang mga bagay na pinag-aaralan mo kapag sinusulat mo. yan. So, Kaya yun nga, ang utos ng Panginoon sa mga hari. yan. Isulat nila yung buong, Actually, hindi lang sa buong mga hari, Torah kundi sa mga priest, pati sa mga sa mga priest. kings. Okay. Yung mga priest required din sila, mga Levites required din sila. Pero ang mga king, kasi ang king pwede nila makalimutan dahil busy sila eh. May iba silang Mm, way. Pero required sa king ang magsulat ng sarili niyang required Torah. din. Yung isusulat niya, siya rin ang magbabasa. Hindi niya isusulat at Mm. ibibigay niya na sa iba. Yun ang copy Oh, niya. type. Yeah. Yun ang copy niya. Kasi So, wala pa namang photocopier, no? wala. Kailangan gumawa siya ng sarili niyang Wala pa kopya. mga carbon copy. Yan. So, anyways, narinig nila, ang napakaganda dito ay in-identify. Alam natin yung Ten Commandments. Yeah. So by the way, para malinaw lang, ang Ten Commandments, ang Torah, ang written Torah ay binigay sa Mount Sinai on Pentecost. Appointed time yon. Pero hindi ibig sabihin na yung Torah ay dun lang nag-exist. As a matter of fact,
kung, kung mababasa natin dito, nagja-judge na si Moses about the Torah bago pa binigay yung Torah na Mm. in a formal way. So anong ginagamit ni Moses to judge? Kasi ang Torah po ay nag-i-exist na yan even before. Yan, Yes. makikita na natin na At yun din ang sinusunod ng mga anghel. yan, Tama no. ng Kaya Panginoon. nga may time na ano na alam na ni Moses, alam na ni Noah yung mga clean and unclean, yung righteousness. Yes. Si Cain sa si Abel, alam na nila kung paano Pinapractice mag-sacrifice. na nila. Napapractice na nila yon eh. So ngayon, pero this time, in-announce sa lahat. Binasa talaga ng Panginoon. At ang maganda dito, yung alam natin na Ten Commandments na nagsisimula sa Thou shalt not have no other gods before Yes. me. Brad, Eh, may request nagkukulang. ako. Maaari Oh, siguro na basahin natin ngayon yung Ten yeah, Commandments as a yeah. reminder sa ating mga Oh, listener. yan ano. So yan ang gagawin natin. Yes. Very clear ano, yung very beginning kasi nakalagay sa simula yung ang common na nababasa natin ay ang sinasabi doon ay thou shalt have no other gods before me. Actually, may putol yun eh. Ang sinabi talaga ron, I am the Lord your God who brought you out from Egypt. Yun ang Mm. ano ron, in-identify niya saka sinabi niya yung kanyang pangalan talaga. Ngayon, ang reason kung ba't di natin binabanggit yan, kasi nga inutusan na hindi na babanggit. So, um, kaya pinalitan na ng Adonai, no? Lord. So, Exodus chapter 20, kaya pag nakita natin yung uppercase na Lord, ay yan ay pertaining sa name ng Most Mm. High, ano? Um, Maski sa among Jewish circle, pag nabasa nila yung Most High name, no, ay Adonai ang tawag nila, no? Uh, Mm. so binabanggit lang yung Most High name ng High Priest on Yom Kippur. Eh wala ng temple. So hindi na rin nababanggit ngayon yan until ma-rebuild ulit yung temple, no? So sabi dito, I am the Lord your God who brought you out from the land of Egypt. Thou shalt have no other gods before me. Mm. Kapag sinimulan mo kasi sa thou shalt have no other gods before me, sinong God ito? Di ba? So, yun ang ano ron. Kaya in-identify kung sino siya yung God of Israel. Ang point dito, He's the God of Israel. You should have no other gods than the God of Israel who brought them out of Egypt. No? Tapos, thou shalt not make any graven images or any likeness in heaven above, on earth below, or under the earth. Thou shalt not worship them nor serve them, for I am a jealous God, punishing the iniquity of Mm. those who hate me up to the third and fourth generations, and showing mercy to thousands of them that love me and keep my commandments. So, dito sinasabi ng Panginoon, ano, ito ay isa sa pinakamahabang commandment na to eh. Ang second commandment, sinabi niya na huwag tayong gagawa ng any likeness, any image in heaven above, on earth below, or under the earth. Tapos, thou shalt not worship them nor serve them. Kahit paglingkuran, respeto lang, respeto no. Ayaw ng Panginoon. Um, Talagang kaya sinabi niya, siloso ako, sabi niya. Siloso. Mm. Ako. I am a jealous God and I visit the iniquity. Yung iniquity, ito yung sin that has been propagating na paulit-ulit mong ginagawa na hindi mo inaalis. Ito yung iniquity. So, ngayon, another thing na idolatry kasi ito, ano, gusto ko na rin mabanggit ito. Maraming mga taong merong ibang klasing image nila tungkol sa Panginoon. Nag-create sila ng image ng kanilang God na ito yung God ko. Yung God ko wala ng law. Ang God ko is loving. Ang God ko is will not judge me. Mm. May ano sila, ang God ko wala ng Torah, wala ng mga ganon-ganon, ano. So mali po 'yun, ano. Hindi po tama 'yon. So, um,
Kaya very clear, wag natin paglilingkuran ang mga idols na yan, ano. Tapos sabi niya, babalikan ko yung kasalanan ng mga amain nyo hanggang sa lolo hanggang sa apo sa tuhod. Mula sa lolo hanggang apo sa tuhod. Eh. O, Mm. kaya kung may ginawa kang kasalanan hanggang apo sa tuhod mo, kawawa. Di ba? Pero sabi niya, I Lalo will na show yung mercy. idolatry, di ba, Brad? Idolatry. Nabanggit mo sa idolatry. Yeah, idolatry. Especially idolatry. Pero sabi niya, I will show mercy to thousands of those who love me and keep my commandments. Sabi niya, if you love Mm. me, keep my commandments. Yun ang sabi ng Panginoong So Yeshua. yung mercy niya para doon sa Those who love Him. Hindi who yung, love I him. love you, Lord. Hindi ganon. If you And love love me, is keep my keeping commandments. his commandments. Oh, Yes. yung pagmamahal sa Panginoon ay to keep His commandments. Hindi yung, I love you, Lord, pero I'm not keeping your commandments. Mm. That's useless. Di ba? Ano lang yun, ang tawag doon is hypocrisy. Sinasabi mo na mahal mo pero hindi naman talaga, no? Um, kahit anong kanta mo, kahit anong pray mo, kahit anong tithes and offerings mo, kapag hindi mo kinikip ang God's commandments, Mm. hindi mo mahal ang Panginoon. Baliwala. Oh, yes. Baliwala yun. Hindi ka pa nagmahal. Okay. Tapos dito, no, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Huwag daw natin dadalhin. Kaya nga yung iba nakikipag-away pa. Hindi, ito ganitong pag-pronounce. Pag hindi mo pronounce ito, hindi ka na makakarating sa langit. Impyerno ka na. Kailangan Oo, ganito ang sabihin, pag-pronounce mo. oo, sabihin hindi ka na Oo. Torah Oh, keeper kasi sabi, thou kasi shalt may call. requirement sila sa pronunciation. Meron lang silang isang verse na inaano nila na those who call on the name of the Lord will be saved. Yung name na yun lang verse na yun, andun na yung buong theology nila. The rest is, it doesn't matter if you keep God's commandments or not. Basta na tumawag ka lang sa tamang name. Tamang name, okay ka na. So isang verse nila ang buong theology nila, buong salvation. Kahit hindi ka na mag-keep ng commandments, basta tumawag ka lang ng tamang name. So that's not good. No? That's not true. Um, ang next is, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall you labor and do all your work, but on the Yeah. seventh day, kaya sinabi to seventh day. Ngayon, ang mga contention ng iba, nalimutan na kung kailan ang tamang Sabat. Iba-iba ng araw. Ganito po yun. Oo. Unang-una, walang nakakalimot yan kasi laging maandiyan dyan yung mga Hudyo. Kaya nga lagi nagkikip ang Panginoon ng ng remnant ng witness. Kaya kinip si kaya kinip si Shem sa si Noah para witness sila sa first world, from the first world, no? Tapos na-carry over nila hanggang kay Abraham, Isaac, Jacob. Laging may dalawa, laging may witness. So walang nakakalimot. Walang nakakalimot. So, at alam natin hanggang ngayon kung kailan ang seventh day. Kahit ang regular holiday calendar, alam kung alin ang seventh day. Kasi Yeah. historically, alam niya na yan ang seventh day. Um, so, walang magtatrabaho, kahit yung anak mo o mga servants o kahit yung stranger, hindi pwede. Um, Eto, no? Kasi sabi dito ng Panginoon, 6 days niyang ginawa ang heaven and earth and sea and all that is in them. On the seventh day, He rested. And He blessed the seventh day and hallowed it. So, very important ang Sabbath, no? Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, I am the Lord of the Shabbat. So, very important yan, ano? Honor your father and mother, and thy days shall be long upon the land which the Lord thy God liveth. Ang pag-honor sa magulang, hindi lang po ito respeto, hindi lang ito parang, sige, hindi kita babastusin. Hindi. Ang honoring yung parents is actually way beyond that, no? And there is no greater honor sa magulang na makomend ang isang anak ng magkaroon ng honor ang mga anak. Pag nagkakaroon ng honor ang mga anak, may commendation, na-promote,
nagkaroon ng honor. Ang magulang, ano rin eh, honor din. Yeah. So, kasama yon. At most importantly, kapag ang tao in-honor ng Panginoon dahil sa pag-keep ng commandments, pati magulang, honor din. So, kaya mahaba buhay, no? And Mm. ultimately, ang magulang natin ay ang Panginoon, ang Ama. Siya yung siya yung pinaka source ng lahat eh. Kapag ginawa natin yung in-honor natin, siya bibigyan talaga tayo ng mahabang buhay, no? Um, Yun ang isang example ng sa Book of Job, no, kung maalala natin na nabigyan ng honor ni Job ang Panginoon dahil naging matatag siya sa pagsubok. Binigyan siya ng extra na 140 years. Mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lang so nawalan siya ng mga anak, nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng mga ari-arian, nawalan siya ng pati asawa, nawala. Pati health niya nawala. Pero nagmatatag siya. After a while, naibalik sa kanya doble lahat. Nakita pa niya hanggang kaapu-apuhan niya. Nabuhay siya, nagkaroon ulit siya ng 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Yung 3 babae niya, pinakamagagandang babae sa buong mundo. Tapos, nabuhay siya hanggang 140 years, sister Deb. Napakatagal kasi in-honor niya ang Panginoon. Yun, ano, honor your father and your mother that your days may belong in the land. Kapag ginagawa po natin ang Torah, ay na-honor natin ang magulang natin. No? Thou shalt not kill, ang nakalagay dito. No? Pero ang tunay niyan sa Hebrew is thou shalt not murder. Yun yung iba yun eh. Yung murder is different. Ano? Ngayon, ah, sabi ng Panginoong Yeshua, you have heard that thou shalt not murder, but whoever is angry against his brother without a cause has committed murder, sabi ng Panginoong Yeshua. Yung galit ka sa kapatid mo, sa kapwa mo, wala naman talagang dahilan. Galit ka lang, tapos hindi ka makapagpatawad. Ayun, murder daw yun, sabi ng Panginoon. No? Ah, Ganon din ang thou shalt not commit adultery. Kapag pinagnasaan mo ang isang babae, tiningnan mo, nagnasa ka ng gusto, yan eh, you're committing adultery. Thou shalt not steal, nakalagay, ano? Pero actually dito, ang implication niyan ay thou shalt not, thou shalt not, uh, uh, ano ba yung word na ano rito ginamit, uh, thou shalt not deceive for gain. Yun, no? Yun ang Mm. implication talaga nun. Yung nanloloko ka, kasi ang ganito ang nagnakaw ka. So, tama yon, bawal talaga yon. Magnanakaw ka, may nakuha ka. Pero ang tanong, nagnakaw ka ng paperclip at nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, pareho lang ba kaso nyo? O, pareho lang naman kayo nagnakaw. O, di lakihan mo na para pareho rin lang pala eh. Di ba? Hindi po ganun yun, ano? Um, ang deception for gain, yung niloloko mo talaga yung ano, harap-harapan eh. Yung niloloko mo, dinideceive mo para kumita ka. Ayan yung mga budol-budol, mga ah, mga mga politiko na niloloko tao, mga ganun ano. Yung mga nasa authorities na niloloko ang tao or maski simpleng tao, mga networking na nanloloko ng tao or nangutang, babayad ka, babayaran kita eka pero hindi mo niloko mo lang eh kasi hindi mo naman talaga babayaran. Yun yung deceive for gain ano. At ang lahat ng nasa Ten Commandments ay death penalty lahat ito actually. Kapag patuloy mong ginagawa. Yung iba immediate ang death penalty, yung iba naman ay kapag pinatuloy mong ginagawa ay death Mm. penalty. Lahat yan death penalty, yung Ten Commandments, no? Kapag violation ng Ten Commandments, patuloy yan. So, thou shalt not bear false witness against your neighbor. Ito, nagchismis ka. Ba't mo chinichismis?
Dahil may gusto kang mangyari. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko mapahamak yan. Gusto ko maparusahan, makulong, o even mapatay. Ganun, ano. Kung ano man ang goal mo sa ginagawa mo, sabi sa Torah, ibabalik sa iyo yun. So, kapag may ginagawa kang certain thing na nagkalat ka ng kasinungalingan, tapos ang goal mo is may certain goal ka, yun ay ibabalik sa iyo yun. Ngayon, usong-uso yan. Yan ang isa sa mga most common problem sa social media. Mga kapatid, mga kaibigan, ano? Kasi, i-forward lang eh. Pinorward ko lang naman, wala naman ako ginawa. Kapag finorward mo, ikaw na rin yon. Kung hindi ka sigurado sa fino-forward mo, wag mong i-forward. Ang sasabihin pa na iba, bahala sila mag-check. Yun na yun. Yun na yun. Yung kung ikaw first-hand information ka or alam mo talaga na tama talaga yun, then pwede mong i-forward. Kasi pag mali, babalik sa iyo yun. Kung ano ang implication nun, kung anong kaparusahan nun, ibibigay sa iyo yun. So, wag natin gagawin, ano? Thou shalt not um, covet thy neighbor's house, thy neighbor's wife, nor his manservant, maidservant, ox, ass, or anything that is thy neighbor's. Ang unang definition dito, sino ba neighbor natin? Yan ang tanong, di ba? So, ito'y naging discussion ito sa panahon ni Yeshua. Dalawang beses tinanong sa kanya yan ng isang lawyer tsaka ng isa pang Pharisee. So, dun sa isa sa mga tanong, who is my neighbor? Sabi niya. Kasi tinanong siya, what are the greatest commandments? So sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And love your neighbors as you love yourself. Sabi niya, who is my neighbor? So nagbigay ang Panginoon ng kwento tungkol sa Good Samaritan. Yung alam natin na Good Samaritan. Actually, tao lang nagbigay ng title na hindi naman title ng Good Samaritan. Ang tawag doon, dapat ang title nun, who is my neighbor? Kasi yun ang tanong eh. Hindi Good Samaritan story yun. The story of who is my neighbor, dapat yun. No? Kasi it could be anyone. Pero si issue, ang binigay niya story, true story. How did I know? Kasi hindi naman gumagawa ng kwento si Yeshua. It's either it's a parable or it's a true story. Either way, totoo pa rin. Kahit yung parable, it happens in life, in real life. So Mm. anyways, tinanong siya, who is my neighbor? Sabi niya, merong isang tao na pupunta ng Jerusalem kasi nga magbibigay siya ng sacrifice. Tapos, normally ang ginagawa ng mga ng mga pumupunta ng Jerusalem, yung tithes ng Panginoon nasa ano nila, nasa wrist lang nila para hindi kasama sa ano nila, sa sarili nilang personal money. Ang ginawa, inumbagan siya ng mga magnanakaw. Ginulpi, kinuha yung pera niya hanggang halos mapatay siya. Dumaan ng priest, tiningnan siya, patay na yata to, hindi na siya inano. Kasi magpa, yung priest ay papalit siya ng duty. Papalit siya ng duty. So, kung unclean siya, hindi siya makakapag-duty, no? Ngayon, may responsibility siya na papalitan niya yung kapwa niya priest. Kasi by division yan, 1 week silang magsaserve, no? Um, tapos ang Levite, ganun din. Nakita niya, naku, unclean ito, patay na. Kasi pag humawa ka ng patay, 7 days kang unclean. Hindi mo alam kung patay o buhay yun eh. So hindi rin niya nilapitan kasi mayroon din siya responsibility. Dumaan ngayon yung Samaritan, nakalaban ng mga Jew, ng mga inaapi-api ng mga Jew. Siya pa ngayon yung tumulong, nakita niya, "Oh, kawawa naman to." So dinuha niya, inano niya, first aid niya, tapos dinala niya sa inalagaan niya. Tapos sabi niya dun sa innkeeper, bibigyan kita ng pera, pakialagaan mo muna ito. Pagbalik ko, kung anong kulang, babayaran kita. Ang tanong ni Yeshua, sino ang neighbor? Hindi niya sinabi kung maganda yung kalooban ng Good Samaritan. Hindi ganon. Tinatanong, who's the neighbor? Sabi niya yung Samaritan. Sabi niya, you have judged right. So I do the same.
Ang point dito, ang neighbor natin, kung sino yung nangangailangan tulong, kahit kalaban natin yan, ibang relihiyon, ibang, ibang race, ibang country, ibang political stand, it doesn't matter. Ah, nangangailangan ng tulong, tutulungan natin. So, yun ang neighbor, no? It's a matter of life and death na tulong, no? So, yun yung neighbor, no? Ngayon, wag daw natin ikokobet yung neighbor's wife, yung mga ganun, ano, yung manservant, maidservant. Means adultery. O Ah, yung meron kasing ano yan to ganito, yung or anything that belongs to your neighbor. Ang usong-uso ito yung magsasanla. sulu sulutan. Hindi yung magsasanla, o yan, isa pa yan. Pero Kasalba. yung magsasanla dahil nga kulang sa pera, nangangailangan. Tapos, hindi na niya ngayon na mabayaran, ririmatahin niya. Hmm. Pinag-iinteresan mo na ngayon yung property ng iba. O, kobet na Oh, yon. that's covetousness. Oo. Kapag patuloy mong ginawa yan, may kalalagyan ka. Meron pa, katulong ng iba na pag-interesan mo kasi Oh, ba, dahil magaling itong katulong mo to. masipag. Tapos, Oo. Oo. in-offer mo, oy, mas malaki ang sweldo mo sa akin kung Oo. lilipat ka sa akin. Ay, So, yan yung mga against headhunter. the law pala yun. Oh, Against the law, God. yung mga employers. Uy, offeran kita ng yung sulutan ng mga ganon, di ba? Pero Oh, yung usually yung sa magkapitbahay yan. Kasi ah, nangyari yan sa akin, yung katulong ko, kinuha ng mismong kapitbahay ko. oo, di ba? So, yan yung mga ganon, Nakakainis. Pero Oo, naalala ko, sabi ko, against the law yung ginawa niya. Anyway, wala naman akong oo, magagawa. oo, Bahala sila sa buhay nila. oo. So, ganun yun, So, anyways, so yan yung Ten Commandments. Again, ang Ten Commandments ay kapag patuloy mong ginagawa yung ano na yon, yung kasalanan na yon, that leads to death. Yun yung Yun, yung mismo, ito yung mismong maghuhusga sa atin. yan. Yung So again, commandment. Ito yung basehan ang kung hierarchy paano nito, tayo husgahan. ang hierarchy is yung two greatest commandments, doon nakahang ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments doon nakahang ang the rest of the Torah. Yes, So, lahat yun ng ang mga naka, detalye. Mga ano yun. detalye. So, yung first four commandments nakahang sa first Sa commandment. Panginoon. Tapos yung next six Kapokus sa commandments nakahang Panginoon. naman sa second greatest commandments. Tapos yung the rest of 613 nakahang naman sa 10. Yan ang ano ron. Yes. So, yan yung ano natin. So, anyway, Sister Deb, wala na yata tayong Okay. oras. So, ubos na po yung oras natin at napakinggan natin ang kahalagahan ng Torah ng Panginoon na kung saan ito, sa ganitong paraan din tayo husga ng Panginoon kung hindi natin ito susundin. And also, ayon sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. So, nakikinig sa atin ng Panginoon kapag tayo ay righteous. Ang pagiging righteous ay ang sumusunod sa Torah ng Panginoon. Ang ating pong tinakay ngayon ay ito pong ito po sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcery Ministries. At hinayayaan ko po kayo na i-like ang ating page. At ganun po ay mag-comments po kayo. Please say hi para makilala namin kayo. Ganun din po, ah, bago tayo maghiwa-hiwalay, hilingin natin si Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa inyong salita na napag-aralan namin ng Parsha Yitro, na kung saan ay tinuruan niyo kami paano mag-delegate, paano mag-appoint ng mga good leaders at paano empower ang mga taong marunong sa Torah. Panginoon, salamat din po sa Ten Commandments na binigay niyo sa amin na ito ang guiding principle namin, guiding law para maisabuhay namin ang inyong mga Torah. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo inyong salita na ito ay manatili at manahan at magbunga sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig nitong mensahe. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan.
Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'ikunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong ang ating pong lesson ngayon ay nakapost sa ating Facebook page. As a reminder, i-share po natin sa ating mga friends, sa lahat po ng ating mga kakilala upang lalong ma-spread ang Torah ng ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Farrello with Brother Richard Season na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shalom.